Hello. Okay, ito yung next video after nung truss design. Okay, na-design na natin yung purlins and truss. So, ngayon yung uh, concrete frame na yung i-design natin. Okay, so si stud pa rin gagamitin natin. Okay, and kung makikita nyo, may curved beams tayo dito, no? Mukhang mahirap i-model to sa stud. Okay, mas magandang gamitin dito is mag-DXF import tayo, no? So, ito yung plan, let's say, coming from architectural. Nilagyan ko, let's say, ng concept framing, okay, sa AutoCAD. Then, so, ganito magiging framing ng ano natin, ng floor. So, uh, so instead na mag-model tayo sa stud, okay, instead na mag-model tayo sa stud, from scratch, so gagamitan natin to ng DXF import. Okay? Okay, so simulan na natin. So 4 meters ito, 4 meters, then 5, then ito 2 meters ito, yes. 2 meters yan, yung cantilever natin doon, na naka-curve na beams. So ang gawin natin ngayon, since straight naman ito, pero actually ang ginagawa ko dyan is, usually tinetrace ko yung gitna nung ano, yung gitna nung column. Okay? So, naglalagay ako ng mga line na ganyan. Okay? Then, kukonect ko. So parang ganyan. Yan. Especially kung complex shape nung ano mo, no, nung project mo. Pero ito, regular lang ito eh. So, since alam mo na yung mga dimensions and regular naman, walang ganong mga skewed na nakaslanted na mga members, so okay lang yan, except yung ano, yung curve medyo I mean yung curve hindi hindi i-accept ni stud yung isang buong curve na line. Okay, so pero may technique tayo na gagawin dyan. So dito kailangan alam natin yung distance nito, distance nito. Okay, so mag dimension tayo dito. Oops, wala, yun. So around 1.2. Okay, center to center. Okay, so 1.2 yan. Okay, so parang ganito lang yan eh. Rectangle. So mag-model tayo ng rectangle. I mean rectangle command. Okay. So then 8 meters and 10 meters. Oops, so mali. 8 meters and 10 meters. Yon. Okay, then okay. Ano lang natin to. Okay, so ganyan naka-cross. Tapos meron tayong 2 meters dito. Okay. So, 2 meters. Or pwede natin itong i-stretch ito, part na to. 2 meters. Yan. So then, mag-arc tayo dito. Yan. So ito naman naka-offset ng 1.2 meters dito, yung para sa stair. Then ito i-trim lang natin. Yan. So parang ganito na yung ano natin, yung line na i-import natin sa stud. Okay? So, ngayon, hindi mo basta-basta dadala to sa stud kasi naka-polyline ito eh. Dapat i-explode mo muna to. Okay? Explode mo muna to before, otherwise hindi ito i-receive ni stud. So, explode mo lang. So, X, enter. So, exploded na yan. Ayan. So, isang piraso na. Okay? Ngayon, ito okay lang yan. So, mamaya i-intersect natin yan. Ano problema yan. Okay? So, ngayon ito, hindi rin tatanggapin ni stud ito. Okay? Curve kasi eh.
i-trim lang natin o kalahati lang para i-mirror na lang natin. So pwede natin itong i-divide into certain segments, no? Ano bang length niya? Arc length niya is 4, 6. So divide. So mga 8 siguro pwede na. So divide command ka. Okay? Enter. So select mo to. Then type mo ilang division. So enter, ayun. So magkakaroon ng nodes yan in between. Ayun. So yan, may mga nodes yan na pwede natin ngayon i-connect. So dapat i-break mo siya into segments. Okay? Para madala mo siya sa stud. Yan. Okay? So okay na yan. So then, i-mirror na lang natin ito. Okay? Then, okay, so yung mirror command lang sa AutoCAD. Okay na. Okay, so ito na. But take note. So mm yung mm ito, no? Kasi ang unit natin sa stud is meter kilonewton. So scale down natin ito into 1/1000. So ngayon kasi ang title nito is plan. So pwede ako diyan i-save as ko to. So file. Save as, let's say. Save as ko muna sa drawing. Okay? Stud import. Okay? Stud import. Okay, then save natin. Ayan. Save natin. Then, pwede ko nang i-delete ito. Hindi natin ito kailangan. Okay? So, scale natin to into 1/1000. So, type mo scale. Then, select mo. Then, 0.001. So, para maging meter na yan. So, mag-measure tayo. Galing doon. So, okay. 4 na. And also, one more important thing. Itong corner na to, i-set up natin sa 0, 0. No? So, gawa ko ng circle dito. Then, 0, 0. So, napakalayo nung natin. Ayun, andito yung 0, 0. Ito yung natin. Okay, yung structure natin. So, ilalapit natin doon. Ayan. Yun. So, ito kasi yung 0, 0 coordinates eh. Ayun, 0, 0, 0. So, yung corner nung structure natin, ipe-place natin dun sa 0, 0. Para pag transfer niya kay stud, so, nandun din siya sa 0, 0, 0. Okay. Yan. Okay. Yan. Yan. So, ito, double check na natin. 0, 0, 0. Okay. Okay na to. Ready to import na to. Okay. So, papuntang stud. Okay. So, save ko lang. Okay. Pero DWG ito, no? Kailangan natin di-accept. So, mag-save as tayo as di-accept. Okay. Save as. Saan yung di-accept? Anyway, ito muna. Save as drawing. Then, i-change natin dito. 2013 di-accept. Okay. So, stud import di-accept. Then, click save. Then, i-close na natin to. Okay. Then, no. Yan. So, ngayon, punta tayo sa stud model natin. Okay. So, i-import natin. Hindi mo kailangan mag-create ng new model. Kasi pag nag-import ka, automatic yan mag-create siya ng new model. Okay? So, ito yung kaninang truss design natin eh. So, okay na tayo dyan. So, punta lang tayo dito sa file. Then, import. Okay. Then, 3D accept. So, click import. Then, ayun, nandito tayo. Ito yon yung, ito ba yun? Dito. Nandito tayo sa, ito. Ayan. Ito yon yung residential study import. Ayan. Nandito tayo sa folder na yan. Ito yung ginawa natin. Study import. Then, click open. Then, set mo yung Y up. Okay. Click mo yung Y up. Then, click mo OK.
Then meter and kilonewton. Okay, consistent yung unit natin. So click OK. Oh, mali. Okay, meron tayong may nag-error, ano? Ship. Mga dimension nito dapat nag-purge tayo. Okay, anyway, ulitin natin. Buksan natin itong study import natin. Okay, marami tayong layers dyan ng mga hindi na okay, that nag-purge command tayo. Okay. So pu purge all items and click close. Okay. Save, click yes. Ngayon isa na lang yung layer natin. So may label pa. Okay. Baka mayroong mga layers na naka ano eh. Naka-off. Check ko nga ito. Labels. Hindi naman. So set natin to 0. Okay. Then purge. Wala na. Okay. Okay na siguro to. Z. Yan. So yan. So 0 yung 0 kasi itong mga line natin yung pang-import natin. Okay. Save. Then save ulit natin as dexep. Okay. Oops. Dito. Nag-open yung dalawa. Okay. File. Save as. Okay. Save as. Then dexep. Click save. Yes. Yan. So close na natin dito. So ngayon, stad. Dito tayo sa file. Import. 3D accept. Stad import. Open. Y up. Click OK. Meter kilonewton. Ayun. So success. Okay. So maraming layers na hindi kailangan doon. So pinerge lang natin sa AutoCAD. So ngayon, pressing Shift K, keyboard. Okay, so Shift K, ayaw niya. Shift K. So magte-turn on yung mga nodes. Okay, so dapat meron tayo ditong intersection kasi may column tayo doon eh. Actually dito rin hindi siya naputol oh. Ayan. Okay? So kailangan putol-putol to. Okay? So yun. So ang gagawin natin diyan, so select mo lang lahat 'yan, punta ka dito sa geometry, then intersect selected members, then click intersect. Okay? Then lagay ka lang ng tolerance, okay na 'yan, then click okay. Then click okay. So ngayon putol-putol na 'yan. Okay? And meron pa tayo ditong nakalimutan. Okay? Meron kasing standard way ng modeling sa STAD. So dapat always going positive. So dapat kung sa X direction papunta doon, okay? Then kung sa Z direction papunta sa inyo, then yung Y direction is papunta sa itaas. Ngayon, paano mo malalaman kung yung pagkaka-model mo? So pwede nating i-turn on yung ends niya, no? So click labels, then saan yung ends? Shift E, yun, ito, beam ends. Ayan. Then click OK. Ayan. So yung green, yun yung start. And yung blue is yung end. Okay? So ito, tama ito. Itong mga beam na to kasi ito yung start niya, green, then pupuntang blue. Green, blue. Green, blue. Ngayon, meron ditong hindi correct. Ito okay to. Ito, mali ito, tsaka ito. So anyway, madali lang yan. May tool tayo na pwedeng gamitin dyan. Ito, mali din ito. Yan. So dapat ito green dito eh. So ito, i-select mo lang to. Tsaka ito. Pupunta ka dito sa tools. Then redefine tools, redefine incidence. So click OK. Yan. So okay na yan. So ito rin. Dapat i-modify natin. Tsaka ito. Tools, redefine incidence. Click OK. Ayun. So okay na yan. Okay, so green, blue, green, blue, green, blue, green, blue.
Yan. So, correctly modeled na yan. Pero siguro parang may mali dito sa may bandang, ano natin, sa arc natin, ano. So, green, blue. So, dito baligtad. Okay, blue ang nauna. Okay, so madali lang yun din yan. So, select lang natin lahat yan. Then, punta ka dito sa tools. Then, redefine incidence. So, click OK. Ayan. Okay, so correct na yung model natin ngayon. So, okay na yan. Okay, so i-turn off ko na lang yung beam ends. Okay, Shift and E. Okay. Yan. So, ngayon, pwede na natin ngayon i-3D yan. Okay. Pero save muna natin yung project natin. And check natin kung 0, 0 ito. So, general, geometry, then 0. Ayun, no? Correct siya. 0 siya, which is from AutoCAD pinlace na natin. 0 yan. Okay. So, gawin natin, i-move natin to, no? 1.8 base dun kasi sa okay, 1.8 meter daw, no? So, story levels. Putting to ground floor is 1.8 meter. Ang gagawin ko, i-save muna natin to, no? Save muna natin yung project natin. So, save. So, mag-save as tayo para may file. Then, save as dito. Save as. Then, dito natin lagay. Okay. Let's say, two-story project. Two-story project. This is residential. So, any name, no? O, let's say, yung client name nyo. Let's say, yung pangalan ng client nyo, lagay nyo, no? Then, click save. Ayan. So, 0 to, no? Ang gagawin ko, i-move ko to. So, papuntang 1.8. Okay? So, kunin ko yan. Then, geometry. Move natin yan. Joint. So, i-move ko yan ng 1.8. Okay? Then, click OK. Ayan. So, ito na ngayon 0, 0, tsaka y niya 1.8. Then, ngayon, yung mga columns natin is nandito sa mga nodes na to. Ayan. Okay? Mga nodes na yan. Yan. Okay? So, ang gagawin ko dyan, geometry, translational repeat. Okay? Then, going y, so negative 1.8 ako. Then, link steps. So, click OK. So, na-model na natin ngayon yung mga columns. Kaya lang, pag nag-turn on ka ng mga beam ends, so Shift E, so mali yung pagkaka-model ng columns kasi yung green nasa taas, dapat yung green nasa ibaba. Okay. So anyway, madali lang yan. Set mo sa front view, select mo lahat ng columns, then tools, redefine incidence, click OK, then yan na. Okay. So, ito, kopyahin natin ito. Or, translational repeat na lang natin, no? Okay. Pero, mas maganda dyan, i-assign na natin ng mga properties ito. Para pag nag-translational repeat ka, may property na. Instead na, pag na 3D stick model mo, then apply ka ng properties, minsan medyo mahirap mag-access ng mga elements. So, okay, so i-turn off ko lang itong beam ends. Okay, punta tayo dito sa general, then load and definition. Then punta tayo dito, general property pala, sorry. Okay, so yung so click natin yung define, no? Define. Then yung column sections natin is okay, so 0.3 by 0.3 yung columns natin, and yung beams natin is 250 by 400. Okay? So, columns, 0.3, 0.3. So, click add. Then, yung beams natin, yung YD, which is 0.4, and yung width is 0.25. So, click add. And take note, no, meron tayong maliit na beam doon, no, para sa stair. So, lagyan na natin yun. So, 0.3 by 0.2. Ayan. Ayan, gamitin natin dyan, 0.3 by 0.2. So, click add.
So ngayon, i-assign na natin tong mga itong 0.4/25. So i-assign natin dito. Okay. Assign. Click yes. Then yung columns, punta ko lang dito, select beams parallel to Y. Click assign. Click yes. So ito naman, para dito. Click assign. Click yes. Yan. So ito na yung parang initial. Okay. Ito yung initial like 3D view ng structure natin, ng project natin. Okay. So ngayon, i-translational repeat ko na lang to. Okay. Set ko sa front view. Then, so geometry, translational repeat. Then Y, so 3 meters, no, yung height natin. So 3. Then, link steps, then 2. Okay, 2 steps tayo. Click OK. Oops, may mali. Kasi mag-create ng node din doon. Okay, so ayun, mag-create ng node doon. Okay, so nakita nyo nag-create dahil may mga nodes doon sa segmented beams natin. So i-undo lang natin yan. So, edit. Translation. Yan. So ito na lang yung i-translational repeat natin. Yan. Okay. Yan. Okay. So geometry. Then translational repeat. Click Y. 3 link steps, 2 meters. And click OK. Yan. Okay. So kopyahin na lang natin yan, no? Kasi mag-generate siya pag mag-generate yung line pag sinama natin sa translational repeat. Okay? Yan. So, okay. Pwede tayong gumamit ng copy. Then, paste beams. Okay? Gamit tayo ng reference point. Ayun, yung gitna, no? So, pwede yan. So, click OK. Then, pick tayo doon. Click OK. Then, pick ulit tayo doon. Then, click OK. So, yun na. Okay? So, pero, i-delete natin ngayon yung curve natin sa ilalim, ano? Okay? So, hindi natin kailangan yon. Okay? Which is yun yung original model natin, ano? So, i-isolate lang natin itong, ano yan, view, selected objects only. Then, top view tayo. Okay, so, i-delete na ngayon natin to. Okay. So, delete. Click OK. Click yes. Yan. Okay, so, ngayon, wala tayong property. Okay. Nung column. So, ito yan. Yun yung column natin. So, punta lang tayo dito. Select. Missing attribute. Missing property. Then, click assign. Click yes. Yan. Okay. Yan. Okay. So, ready na yung nabuo na natin. Hanggang doon lang ka. Yes. Okay. So, then, dagdag lang tayo ng specifications dito, no? Specifications, i-release natin yung itong beam na to. Okay. Tayo sa beam. Then, punta tayo dito sa okay. Release start. So, MZ lang yung i-release ko. Then, dito. And, then MZ din. Okay. Assign. Yan. So, simply supported beam yung may mali tayo. May mali. Okay. Kasi nag-generate yung column doon eh. So, dapat walang column yan. Okay. Walang column dapat doon. Okay. Anyway, madali lang yan. Madali lang i-delete yan. Okay. So, delete on. Press ko lang yung delete sa keyboard. Then, click OK. So, yan. Okay na. Okay. Okay. So, support condition tayo ngayon. Punta ka dito sa support subpage. Set mo sa front view. Then, click create. So, pinned. Click mo yung pinned. Click add. Then, assign natin sa lahat ng support. So, pinned lang yan.
Sa ganyang kasimpleng structure, okay na yung pin support dyan. So, pag nag-moment support ka pa dyan, sobrang laki ng footing mo. Sa mga ganyang residential, okay na yung pin support yan. Okay? So, mukhang ready na yung structure natin na malagyan ng loads. Okay? Siguro itong loadan, ano? Okay? Pwede na to. Okay. Okay, may model na tayo. So, tama. So, pwede tayo mag-load. So, load and definition. Okay. Dito, so, mag-ano muna tayo. Reference load definition. No? So, dito natin ilo-load yung dead load. Then, i-call natin sa seismic definition tsaka sa load JSS details. Okay. So, okay, reference load definition. So, click add. Then, set up natin to ng dead. Then, reference load dash DL or dead load. Okay, so click add. Okay, close. Okay, so ngayon, so reference dead load. So click add. So take note, mass yung imo-model natin dito. Okay? So mass yung mino-model natin. Then pagpunta natin dito sa load cases details level, okay? Igagawin natin siyang negative by using reference load na mayroong negative 1 factor. Okay? So self weight 1. Okay, so click add. Then parang kailangan nating mag-ano dito, mag-group command. Okay? Kasi may one way and two way tayo dito eh. Okay? May one way and two way. So anyway, nandun na yung self weight, ano? So, dito muna tayo. I-group natin tong group natin to. So, view, selected objects only. Ayan. So, gumawa tayo ng floor groups. Okay? So, makikita nyo kung ba't tayo nag-floor groups. Ano? So, i-group ko to. Okay? So, Control G, using Control G command. Okay? Control G. Minimize. So, lalabas tong dialog box na to. Or, punta ka dito sa Tools, Create New Group. Ayan, Control G. Okay, so set up natin to ng floor. Okay, so gagawin ko lang yan na 2F1. Okay, kasi may tatlong groups ako dyan eh. So 2F1. So click OK. Then click Associate. So then create ako ng bagong group which is 2F2. So then click OK. So pero sa ibang group ko siya i-assign. So ito. So two-way itong mga to. Okay. So, click Associate. Ayan. Then, create ako ng bagong group uli sa floor. 2F3, then 1W. So, ibig sabihin yan, one way. Okay? So, click OK. So, which is ito. So, one way ito. One way loading lang gagawin natin dyan. Click Associate. Ayan. So, okay na. So, close. So, ngayon, pag nag-press tayo ng Control G, highlight, highlight, highlight. So, yun. So, dito, hindi mo na ito magagawa ng group. So, magma-manual line loading tayo dito. Okay? So, ngayon, ito yung second floor, no? In-isolate ko lang yung floor na yun para madaling mag-load. Okay? So reference load. Okay? Self-weight. So, mamaya na to. Assign to view to. So, mag-floor load muna tayo. Okay? Kasi hindi natin minodel yung slab. So, dapat maging weight yan. No? Pero, gagawin natin parang i-model natin siya virtually using diaphragm. Okay? So, rigid diaphragm command. Gagamitan natin. Yeah. Okay. So, punta tayo dito sa yung loadings natin. Okay, so total dead load natin kasi ang slab natin is 115 mm. So ang ginawa ko dyan is perimeter ng slab, divide 180, yun yung thickness ng
yung slab natin. So 4 by 5 kasi ito eh. Okay, so 4 by 5. So yung perimeter niyan, 4 plus 5, then times 2. Then divide mo to sa 180. Ito yung minimum thickness ng slab. So ginawa ko lang siyang 1.115. Okay? So hindi ko siya sinakto ng 100. So ayan, so 11 unit weight ng concrete 24. So ito naka-multiply lang to ng 115 times 24 at 2.76. Okay? Then yung floor finish natin, ginamitan ko siya ng tile, so 1.1. So pag pumunta ka dito sa dead load sa NSCP, solid flat tile on 25mm mortar base, so 1.1. Yun yung ginamit ko. Then may ceiling ako na 10 kg per square meter, ganun din yung MEP ko. Okay, then yung interior partition, kung meron kang mga movable partition, so inassume ko na lang na movable yung mga partition doon, so maglagay ako ng 1.0. Okay? So ayan, so total dead load natin doon is 5.06. Okay? Okay, so pero dito sa roof, itong roof framing kasi pwedeng kunin natin yung reaction galing dun sa truss. And then input natin as point load. Pero para maging mas simplified, i-calculate natin yung yung total dead load na lang ng truss, no? Then divide natin doon sa niya. Ito yung truss design natin eh. Open lang natin yung ginawa natin kanina truss design. Yan. So may estimate natin yan yung total dead load ng truss. Okay, yung mismong yung mismong load ng roofing system natin, kaya natin i-derive sa truss. So, bumalik ako sa truss design natin. So, punta lang ako ng post-processing. Then, click OK. So, punta ako ng reaction. So, makikita mo dito, ito yung total dead load natin, which is 11.323. Kasama na yung self-weight, kasama na yung load ng purlins, pero kasama rin dito yung load ng actually ng MEP and ceiling. Okay, so ang kailangan lang natin okay, dito is yung weight mismo ng nung truss natin. Okay? Para kasi pag kinuha natin yung total dead load, then nilagay natin dito, so magdo-double yung yung corrugated roofing sheet kasi na-load na natin to doon sa truss eh. So anyway, kunin natin yung weight nung truss tsaka yung weight nung purlins natin. Okay? Pag i-add lang natin yan. Tingnan ko lang kung naka-take off ba tayo dito sa design natin. Ayun, may take off tayo doon. So, 1.635. Okay? So, 1.635 yung magdagdag tayo ng isang 1.635, 1.635, no? Yung truss. Okay? Then, yung purlins din, kailangan natin. Okay, so, close natin to. Yung purlins design natin, naka-take off din tayo doon eh. Pwedeng estimatein mo na lang eh, pero mas maganda, may data naman tayo kunin natin. So, 0.684. Okay, 0.684. So, yung purlins, 0.684. Okay. So, itong kilonewton to, no? Kilonewton sa kilonewton. So, then, yung effective area nito is 2.5 tsaka 9.6. Okay? So, ang area nito, multiply mo to. So, 24. Ngayon, i-divide mo tong weight nung truss sa 24. So, 0.068. So, ito naman ang area ng effective area nito ay 0.8 tsaka 2.5. Then, kunin mo yung area. Actually, pwede mong copyhin na lang to direct. Yan. Kunin mo yung area.
So, 0.8. So, 2 bang area nito? Okay, correct. Then, naka-divide dito. So, pag sinam mo yung dalawa na to, okay, pag sinam natin yan, so 0.4. Okay, ito na yung ano, yung per square meter, no? So, kilonewton per meter square na to. Ito kasi kilonewton per m2. Okay. Okay, so ito ngayon yung load natin per square meter. Okay, so lagay natin dito. So 0.41. Okay, so 0.41. So balik tayo dito sa loadings. Yan, so 0.41. Okay, so ito yung total dead load natin sa roof. Okay. Yan. Anyway, magiging line load lang ito mamaya eh. Then yung live load natin sa sa floors is 1.9, which is galing yan dito. Ayun, so 1.9. Then yung roof naman is 0.6 lang yan. Okay. Pusad ko lang to doon. Yan. Okay, so ngayon mag-loads na tayo. Balik tayo sa stud. Okay, dun sa stud natin. Okay, so self-weight mamaya natin i-applyan. So ito munang i-apply natin, yung 5.06. Okay, na pressure load. Okay, so punta tayo dito. Then click add. Then punta ka dito sa floor load. Okay. Then type mo yung 5.06. Then group. Okay. So itong apply natin, yung 2F1 and 2. Click add. Ito. Ito naman one way lang ito. Okay. So same value pero one way. So click mo yung one way. So click add and close. So makikita mo ngayon, nandoon yung naka-group lang, no? Hindi na tayo gumamit ng range. Gin-group ko lang. Then doon naka one way. Ngayon, wala tayong load dun sa balcony. Okay, nung slab. So magma-manual tayo dyan. Okay, so kung may 5.06 ka, okay, so then, i-divide mo lang siya nung tributary with each. Okay, each. So, one way ko na lang yan, ano? One way doon. So, times na 5.06, then divide 2. So, 5.06 times 2. Okay, then divide. So, actually 1. Ito na mismo yung load natin, 5.06. Kasi 2 meters ito eh. So, i-multiply mo yung 1 meter and 1 meter. So, 5.06. So, mag-a-add ngayon tayo dito ng 5.06 na load. So, slab load pa rin ito, no? So, member load tayo dito. So, 5.06. So, click add and close. So, dito natin yan ilo-load. Set natin sa top view para mas madali mag-select. Okay, select mo to, tanggalin mo to, select. Naka-control key ako, no? Kaya yung control key sa keyboard ko. So, sinelect ko lang yan. Then, okay. So, then sinelect ko lang yan para mag-deselect. Then, assign to selected beams, assign and click yes. Yun. So, nag-manual tayo doon. Hindi kasi tayo makakapag-group loading doon. Group floor loading. Ngayon, may CMU tayo dito. May CHB tayo. Okay. Dito. Okay, may CHB tayo dyan. And yung height nung floor natin is 3. Then, i-minus mo yung beams natin, which is 0.4. So, 2.6 na lang yung magiging total height ng CHB natin. Ngayon, yung CHB loading natin, so 100 mm yung gagamitin natin, ano? 100 mm. So, 100 mm ito. So 2.98. So dito galing 'yan, okay? So yung 100 mm, okay? Ito lang yung ginamit ko, no, yung dito sa NSEP. Yung 100 mm thick na CHB plus may plaster siya both side, okay? Sa outer tsaka inner face, so 2.5 then tsaka 2.4, 2.4. So pag sinum up mo 'yan, 2.98. Kilonewton per square meter, pero pag minultiply mo siya ng 1 meter, so 2.98.
So, ito naman yung para sa 150 mm na slab. Sa 6 inches, ito yung sa 4 inches. So, 2.98. Ngayon, so, yun. So, 2.98 yung gagamitin natin. So, punta tayo sa stud. So, ito yung height natin, no? Yung CHB natin. I-multiply natin to sa 2.98. So, which is 7.75. So, mag-add ako ng bagong load dito, which is add member load. So, 7.75. So, click add and close. So, ngayon, i-apply ko ngayon yan. So, dito. Okay. Yan. So, dito sa boundary. So, pero kung meron ka mga CHB dyan, okay, na nakapatong, okay, so dapat loadan mo din, no? Pero ang plan ko kasi dito sa design is mga gypsum board lang yun nandyan sa loob. Okay, then yung mismong a boundary, outer wall lang ng structure yung mag-CCHB tayo. Ayan. So, kaya dyan ko lang yan in-apply. So, click assign to selected beams, then click assign, then click yes. Okay? So, ngayon, how about dito sa balcony? Okay? Ang plan ko kasi sa balcony, meron akong, let's say, 0.9 meter or 0.8 meter high na CHB. Okay? O pwede rin na ano lang yan, na steel railing, no? So, depende sa inyo. Pero kung CHB, pwede mong gamitin yung loading natin, yung 2.98. Then, multiply. Para mas conservative lang yung, yung maging load. So, let's say 1 meter yung height ng beam natin dito sa may balcony. Okay? Yan. So, add ako dito. Member load. Then, 2.98. Okay, so take note, positive itong mga ano natin mga load natin. Mamaya makikita nyo mag-a-apply yan as negative sign. Yan. Okay, so yun na yung dead load natin. Then i-turn on lang natin yung buong structure, view. Then whole structure. Ayun. So dito pwede tayo mag-apply ng self weight. Okay, assign to view, click assign, and click yes. Okay, so ngayon, makikita nyo dito sa project natin, minodel ko yung mga tie beam, no, or yung grade beams or ground beams. Ngayon, ang gagawin kong part ng lateral system yan. Okay? Then, dyan ko rin, yan din yung sasalunong yung mag-shoulder ng perimeter walls natin. Okay? So, hindi ako gagamit ng wall putting. Okay? On my opinion kasi mas safe ito. Kung sa mga wall putting kasi nagsesettle yan eh. So, pag nagsettle yung wall putting mo, dahil poor yung soil mo, crack sigurado yung CHB wall mo. So, pero pag beam yung nag-support dyan, so, mas matibay. Okay? So, yun. Pag ako nagde-design, ganyan yung ginagawa ko. Okay? So, part na siya ng lateral frame system, and at the same time, siya din yung mag-receive. Doon ipapatong yung mga wall natin doon sa ground floor. So, normally, pag ground floor, 6 inches yung ginagamit and then pataas, less thickness. So, doon sa ground floor, itong gagamitin natin, 3.11. So, again, 3 yung height ng column natin is 3, then minus 0.4. Then, i-multiply natin sa 3.11. So, 8.09. Okay, so 8.09 yung load natin. So, isolate natin to. Okay, so view. So, ilan ba tayo? 8.09. Click add. So, member load. 8.09. Okay, so click add. Close. Then, assign natin dito sa click assign to selected beams. Click assign. Click yes. Okay, so
Ngayon, paano naman yung roof load natin o yung truss natin diyan? So, yung total load natin doon is 0.71. Okay, 0.71. Okay, so 0.71, 0.71. So, ang gagawin natin dyan is mag-tributary tayo, ano? Okay. So, pwedeng yung reaction na lang from okay, reaction na lang from, pero parang dito, wala tayo dito, wala dapat ito. Okay, kasi hindi naman magtutuloy yung hagdan eh. Okay, so pwede nating i-delete ito. Okay, delete lang natin to. Click OK. Ngayon, kaya lang, ang putol yung beam mo doon, dapat isang piraso yan. So, madali lang yan. May merge command tayo eh. So, i-select mo lang yan using okay, control key sa keyboard ko, nag-multiple selection ako. Punta ko dito sa tools, then sa geometry geometry, then merge selected members, then click merge, then close. So, ganun din to. Geometry, then merge. Okay, sa self-weight, may apektuhan yan. Ayun. So, i-add mo lang siya sa self-weight. Okay? So, once mag-merge ka ng elements, so nawawalan siya ng self-weight command. So, i-add na lang ulit natin. Yan. Ang gawin natin dito is by tributary area. Okay? So, 4 meters to, 4 meters. And take note, may 0.8 dun, ano? And yung dead load natin is 0.71. Okay? So, dito, sigurado 4 meters. Okay? So, yung tributary niya, half nito eh. So, 2 and 2. So, 4. So, kaya yung 0.71 na load, i-multiply mo to sa 4 meters na tributary width, so 2.84. So, mag-add tayo dito ng 2.84. 2.84. So, click add and close. So, then i-add na natin yan immediately, no? Para hindi tayo malito. Yan. Yan. So, then, yung dito naman sa side, so 2 meters na lang, pero take note, may overhang dun na 0.8, no? So, so bali 2 ka, half ng 4 plus 0.8. So, which is 2.8, i-multiply natin sa 0.71 na dead load natin, no? So, 1.99, 1.99. So, add tayo dito ng 1.99. 1.99, so click add, close. So, sa dalawang sides ito. Yan. Okay? Yan. So, kumpleto na yung dead load natin. Okay? Yan. So, kumpleto na yung dead load natin. Then, pwede na tayong mag live load. Okay? Mag live load na tayo. So, or pwede mag seismic definition muna tayo. Okay? Seismic definition. Pero sa next video na lang natin gawin yon. Okay?